Alam mo ba kung ano ang pinakanakakatakot na bagay na magagawa mo sa isang taong yumuyurak sa iyong pangarap? Hindi ang sumigaw, hindi ang umiyak. Ang pinakamapanganib na bagay na magagawa mo ay magpatunay. At iyon mismo ang ginawa ko. Pero bago ko sabihin sa iyo kung paano ko giniba ang buong imperyong itinayo ng taong nagmaliit sa akin, kailangan mo munang marinig kung saan lahat ito nagsimula. Dahil ang kwentong ito, hindi ito simpleng success story. Ito ay isang buhay na aral tungkol sa pagpapanggap, sa katahimikan, at sa pag-alam kung kailan ka dapat kumilos. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng nagtatanong kung sulit pa bang lumaban. Ang sago. Pero hindi sa paraan na inaakala mo. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang istorya. Isang istorya na nagsimula sa isang maliit na silid sa probinsya, kung saan ang aking pamilya ay wala kahit sapat na pera para sa almusal. Hindi kami mahirap sa puso, pero mahirap sa bulsa. Alam ng lahat sa amin kung ano ang ibig sabihin ng gutom. Hindi yung gutom na nararamdaman pagkatapos ng mahabang lakad, kundi ang gutom na nararamdaman habang nakahiga ka sa gabi at wala kang mapagkukunan ng pagkain para bukas. Lumaki ako na may pangarap, may malalim, nagniningas na pangarap. Gusto kong maging negosyante. Gusto kong lumikha ng isang bagay na may halaga. Gusto ko, kahit isang beses sa buhay ko, maramdaman na ang aking trabaho ay may kabuluhan. Na ang aking buhay ay hindi sayang. Kaya nang dumating ang pagkakataon na makapasok sa isang kilalang universidad sa Maynila, hindi ako nag-atubili. Nagpautang ang aking mga magulang. Nagbenta ang aking ina ng kanyang mga alahas. Ang aking ama ay kumuha ng doble trabaho. Lahat para sa isang layunin, ang makita ang kanilang anak na magtapos ng pag-aaral. At nandoon na ako. Sa lungsod, sa universidad, pakiramdam ko ay nasa simula na ako ng isang bagong kabanata. Ngunit hindi ko alam na sa loob ng mga pader ng institusyong iyon, may isang taong maghihintay sa akin na may mapanuring mata at mapang-insulto na puso. Ang aking dating professor, at aguriang natin siya bilang Prof. Reyes upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat hindi niya kailanman pinrotektahan ang aking dignidad noong mga araw na iyon, ay isa sa pinakakilala sa aming departamento. Bihasang-bihasa sa teorya, magaling magsalita, respetado ng iba. Ngunit sa loob ng kanyang klase, may isa itong ugali na hindi ko malilimutan hanggang kamatayan ko. Hinahangaan niya ang mga may pera, at ininsulto niya ang mga wala. Hindi ito halatang halata sa umpisa. Dahan-dahan itong lumabas, tulad ng kulay ng langis, na unti-unting lumilitaw sa ibabaw ng tubig. Ang mga estudyanteng nagmula sa mayamang pamilya ay laging tinatawagan ng pangalan ng may ngitik. Ang kanilang mga ideya ay magaling, matalino, may potensyal. Ngunit ang mga tulad kong nagmula sa probinsya, na may sirasirang sapatos at pangalawang kamay na bag, ay iba ang pagtrato. Natatandaan ko pa ang isang araw na malinaw pulad ng salamin. Ikadalawang linggo pa lang ng klase. Nagpapresenta ako ng aking business plan. Isang proyektong pinaghandaan ko ng 2 linggo, na pinagpalipas ko ng maraming gabi para sa ang paksa, isang social enterprise na makatulong sa mga magsasaka sa aming probinsya sa pamamagitan ng digital marketing at direktang pagbebenta sa mga consumer. Umayo ako sa harapan ng klase. Nagsimula akong magpaliwanag. 3 minuto lang ang lumipas ng ibaba ng Prof. Reyes ang kanyang salamin, tingnan ako mula ulo hanggang paa, at sabihin sa harap ng lahat ng aking mga kaklase, maganda ang ideya mo, pero ang ganitong klase na negosyo ay para sa mga taong may koneksyon at kapital. Hindi para sa ganyan ang background. Tumigil ang buong class, narinig ng lahat, at ang ganyan ang background, na iyon ay malinaw na tumutukoy sa kung saan ako nanggaling. Sa kung sino ang aking pamilya, sa kung magkano ang aming pera. Nakangiti pa rin siya nang sabihin niya iyon. At iyon ang pinakanasaktan sa akin. Hindi ang galit, kundi ang ngiti. Parang wala siyang intensyong saktan ako. Para sa kanya, sinabi lang niya ang katotohanan. Umupo ako. Hindi ako umiyak sa harapan nila. Pinigilan ko ang aking sarili. Pero noong gabi na iyon, sa aking maliit na kwarto sa boarding house, umiyak ako ng matagal. Umiyak hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa isang bagay na mas masakit kaysa sa sakit. Ang takot na baka tama siya. Iyon ang pinakamapanganib na paraan ng pag-insultong maaaring gawin ng isang tao sa iyo. Hindi ang malinaw na pang-abuso, kundi ang pag-insultong may halong katotohanan. Dahil kapag may bahagi kang naniniwala sa sinabi nila, nagsisimula kang mag-alinlangan sa iyong sarili. At ang pag-aalinlangan sa sarili ay mas mapaminsala kaysa sa anumang kaaway sa labas. Ngunit may nangyari sa akin noong gabing iyon na hindi ko inasahan. Sa kalagitnaan ng aking pag-iyak, may isang bagay sa aking dibdib na nagsabi, huwag. Hindi kita papayagang maging tama. Hindi kita papayagang manalo. Hindi ito ang boses ng galit. Mas malalim ito. Mas malamig. Mas determinado. At doon nagsimula ang tunay na plano. Nagpasya akong magpatuloy ng pag-aaral ng walang ingay. Nagpasya akong huwag na muling magdebate. Huwag na ipakita ang aking husay sa harapan niya.
Huwag magpakita ng galit o ng sakit. Sa halip, ginawa ko ang pinaka-epektibong bagay na maaari kong gawin. Nagpanggap akong walang pinag-aralan. Sa klase niya, tinanggap ko ang lahat ng puna niya nang walang sagot. Nagmukhang masunurin ako. Hindi nanguna sa mga talakayan. Pumasa sa mga test ng sapat lang para hindi bumagsak. Sa mata niya, isang ordinaryong estudyante ako mula sa probinsya na walang hinaharap sa negosyo. Ngunit sa labas ng kanyang klase, ibang mundo ang aking pinasok. Habang tumatahimik ako sa loob ng kanyang silid-aralan, nagsisimula na akong gumawa ng mga bagay sa labas. Naghahanap ng mga mentors online. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa entrepreneurship na hindi naman nakalagay sa aming silabus. Nakikiusa sa mga lokal na negosyante na payagan akong maobserbahan ang kanilang operasyon. Lumahok sa mga libreng seminar sa weekend. Gumawa na maliit na online selling business sa Shopee para sa mga produkto ng aming probinsya. Hindi ako mayaman. Hindi ako may koneksyon. Ngunit mayroon akong isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang kagustuhang matuto at ang galit na ginawa kong gasolina. Sa ikalawang taon ng aking pag-aaral, nagsimula na akong kumita ng maliit sa aking online business. Hindi malaki, pero sapat para hindi na kailangang magtanong sa aking mga magulang para sa allowance. Sa ikatlong taon, ang aking kita ay higit pa sa aking tuition fee. Nagsimula na akong mag-reinvest, nagdagdag ng mga produkto, nagpapalawak ng aking network. At sa lahat ng oras na ito, patuloy ang aking pagpapanggap, lalo na sa mga klase ni Prof. Reyes. May isang insidente sa ikalawang taon na nagpapatunay kung gaano kalalim ang kanyang pagmamalaki at pagkabulag sa katotohanan. Nagkaroon kami ng guest speaker sa klase, isang kilalang entrepreneur mula sa Maynila. Pagkatapos ng presentasyon, binuksan ang Q&A ay nagtayo ako at nagtanong ng isang detalyadong tanong tungkol sa supply chain management at paano nito mapapalakas ang mga lokal na magsasaka. Ang guest speaker ay natulala ng saglit. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, "Napakagandang tanong. Saan ka nag-aaral nito?" Bago ko masagot, sinabi ni Prof. Reyes sa katabing guro ng medyo malakas na naririnig ko. Natutuwa lang siguro. Binasa niya siguro sa internet kagabi. Hindi man lang siya nagbago. Hindi man lang siya nagulat na may estudyante niyang nagtanong ng magandang tanong. Sa halip, agad niyang hinarangan ang aking tagumpay sa simpleng salita. Dahil para sa kanya, hindi posible na may kakayahan ako. Iyon ang nagpapatibay sa akin na magpatuloy. Nagtapos ako. Hindi summa cum laude. Hindi Latin honors. Regular na nagtapos. Dahil ang aking enerhiya noon ay hindi nakatuon sa grades, kundi sa pagtatayo ng pundasyon ng aking tunay na edukasyon, ang edukasyong nakuha ko sa pagkilos, sa pagkabigo, at sa patuloy na pagsubok. Pagkatapos ng graduation, hindi ako agad nagtagumpay. Huwag nating lokohin ang isa't isa. Ang realidad na entrepreneurship ay hindi ang kwento na isang taong biglang yumaman. Ang realidad ay maraming gabi ng pag-aalala. Maraming beses na halos sumuko. Maraming pagkakataong pakiramdam mo ay walang saysay ang lahat. Ang aking unang taon pagkatapos ng pag-aaral ay puno ng hamon. Pinalaki ko ang aking online business, ngunit natuklasan ko ang isang malalim na problema sa sistema ng pagbebenta ng mga produktong galing sa probinsya. Masyadong maraming middlemen, masyadong mababa ang kita ng mga magsasaka, at masyadong mataas ang presyo para sa mga mamimili. Ang sistema ay sira, at ang lahat ay nagsasamantala rito maliban sa dalawang pinakamahalagang grupo, ang mga naglilikha at ang mga bumibili. Dito ko nakita ang oportunidad. Gumawa ako ng isang plataporma, isang simpleng sistema muna, na nagkokonekta ng direkta sa mga magsasaka at sa mga mamimili sa lungsod. Walang middlemen. Transparent ang presyo. Maayos ang logistics. At ang pinaka-importanteng bahagi, ang sistema ay dinisenyo para maging accessible kahit sa mga magsasaka na hindi tech-savvy. Mahirap ang unang 6 na buwan. Maraming magsasaka ang nag-alinlangan. Bakit magtitiwala sa isang batang walang track record? Bakit gagamitin ang isang app na hindi pa nasubok? Maraming tanong, maraming duda. Ngunit isa-isa, sinimulan kong pabayaan ang aking resulta na magsalita. Ang unang magsasaka na sumali sa aking plataporma ay isang matandang lalaki mula sa Batangas na nagtatanim ng kamatis. Sa loob ng 3 buwan na paggamit ng aking sistema, ang kanyang kita ay tumaas ng 30%. Hindi dahil nagbago ang kanyang paraan ng pagtatanim, kundi dahil sa wakas, direkta na siyang kumikita mula sa kanyang pinaghirapan, hindi na nagbibigay na malaking bahagi sa mga middlemen. Nang marinig na iba ang kwento niya, nagsimulang dumami ang mga nagsali. At nang dumami ang mga magsasaka, dumami rin ang mga mamimili. At nang dumami ang mga mamimili, mas maraming magsasaka ang gustong sumali. Isang virtuous cycle na nagsimula sa isang matandang lalaki na may kagustuhang magbago.
Sa loob ng 2 taon, ang aking plataporma ay may mahigit 500 magsasaka mula sa iba't ibang probinsya at mahigit 10,000 regular na mamimili sa Kamaynilaan at Cebu. Hindi pa kami malaki, ngunit lumalaki na kami na may pundasyon. Noong 3 taon pagkatapos ng aking graduation, nakabot sa akin ang balita na nagpabago ng lahat. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Prof. Reyes bilang senior consultant at co-founder, isang trading at distribution company na maraming taon nang nangunguna sa pagdistribute ng mga produktong agrikultura, ay nagsimulang mahirapan. Bakit? Dahil ang mga malilit na plataporma tulad ng akin ay kumukuha ng kanilang market share. Ang modelo na maraming middlemen ay unti-unting namamatay dahil ang mga mamimili ay mas gustong bumili ng direkta at mas mura. Nalaman ko ito mula sa isang dating kaklase na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Sinabi niya sa akin na sila ay naghahanap ng investors ng bagong estratehiya ng kahit anong paraan para maiwasang lumubog. Naramdaman ko ang isang bagay sa dibdib ko noong sandaling iyon. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Isang bagay na mas komplikado kaysa sa dalawang iyon. Ang katahimikan ng taong alam na nag-usad ang mundo at naiwan ang mga ayaw magbago. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ilang buwan pagkatapos, natanggap ako ng isang email mula sa legal team ng kanilang kumpanya. Sinasabi sa email na ang ilang features ng aking plataporma ay allegedly similar sa isang sistema na kanilang na-develop noong mas maaga at nagbabanta sila ng legal action. Ngumiti ako nang basahin ko iyon. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam ko, sa oras na iyan, na kinikilala na nila ako. Na ang kumpanya na isang taong nagsinabi sa akin na walang lugar ang mga katulad ko sa mundo ng negosyo ay ngayon ay nagbabanta sa akin dahil sa aking tagumpay. Nakipagtulungan ako sa aking legal team. Malinaw ang aming record, ang bawat feature na aming plataporma ay dokumentado, ang bawat code ay time-stamped, ang bawat disenyo ay may kasulatan. Wala silang kaso. At pagkatapos na ilang buwan ng back and forth, inurong nila ang kanilang banta. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Nagsimula pa lamang ito. Isang araw, dumating sa aking opisina ang isang matatanda. Hindi ko siya kilala sa simula. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha ng mabuti, nakilala ko siya, isa siyang mayembro ng board ng kumpanya ni Prof. Reyes. Nagpunta siya para makiusap. Ang kumpanya, sabi niya, ay nasa matinding krisis. Ang kanilang mga pangunahing kliyente ay lumilipat sa mas modernong plataporma. Ang kanilang revenues ay bumaba na malaki sa nakalipas na 2 taon. At ang kanilang mga investors ay nagbabanta na kumilos. Gusto niya akong humingi ng tulong. Gusto nilang makipagtulungan sa aking kumpanya. Nakaupo ako sa aking silya na matagal pagkatapos niyang sabihin iyon. Nag-isip. At pagkatapos, nagtanong ako, nandoon pa ba si Prof. Reyes sa kumpanya? Tumango ang matatanda. Siya pa rin ang aming Chief Strategic Consultant. Sagot ko, kailangan makausap ko siya ng personal bago ko pag-aralan ang anumang partnership. Iyon ang araw na nagsimula ang isang bagay na hindi ko inasahan. Dahil nang dumating si Prof. Reyes sa aking opisina, na makita niya ang pangalan ko sa pintuan bilang sina isang lumalagong agritech company, na makita niya ang aking opisina na puno ng mga plakwe at recognition mula sa iba't ibang organisasyon, na makita niya ang mga mayembro ng aking team na busi at may layunin, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha na hindi ko makakalimutan. Hindi ito pagkamangha. Hindi ito kahihiyan. Ang nakita ko ay ang sandaling napagtanto ng isang tao na mali ang kanyang paniniwala. Ang sandaling kinakailangan niyang muling tingnan ang lahat ng kanyang alam tungkol sa tagumpay at kung sino ang karapatang magtagumpay. Umupo kami. Nag-usap kami ng matagal. At sa kalagitnaan na aming pag-usap, nang talakayin na namin ang mga posibilidad ng partnership, nagtanong siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Bakit mo pa rin gustong tulungan ang aming kumpanya? Sagot ko ay simple, hindi ko gusto ang inyong kumpanya. Gusto ko ang mga magsasaka na nagtitiwala sa inyong sistema. Gusto ko ang mga trabahador na may pamilyang umaasa sa kanilang sweldo. Ang kumpanya ay isang instrumento. Ang mga tao sa likod nito ay ang dahilan. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Pagkatapos, sinabi niya na isang bagay na hindi ko inaasahan. Humingi ako ng paumanhin sa iyo. Sa kles ko. Noon. Hindi ko nalaman na mali pala ako. Totoo bang nagbago siya? Hindi ko alam. Hindi rin mahalaga sa akin noon. Ang mahalaga ay ginawa ko ang tamang desisyon para sa tamang dahilan. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa layunin. Hindi namin naging partners sa huli. Ang kanilang kumpanya ay kumuha ng ibang paraan para sa kanilang restructuring, at ang aking kumpanya ay nagpatuloy sa aming sariling landas. Ngunit ang sandaling iyon sa aking opisina, ang pag-usap namin bilang pantay-pantay, ay nagbigay sa akin na isang bagay na hindi nabibili ng pera at hindi matatanggal na sinuman. Ang katiyakan na ginawa ko ang tamang bagay sa tamang paraan. Gayon, 4 na taon pagkatapos ng aking graduation, ang aming kumpanya ay naglilingkod sa mahigit 2,000 pamilyang magsasaka sa 10 probinsya.
Ang aming platform ay nagpoproseso ng milyon-milyong piso na halaga ng transaksyon bawat buwan. Mayroon kaming 30 miyembro na full-time team, lahat mula sa iba't ibang background, ngunit lahat ay may isang layunin, ang gawing mas patas ang sistema para sa mga nagtatrabaho ng pinakamaigi ngunit kadalasang pinakamalit ang natatanggap. Handa ka bang marinig ang pinaka-importanteng aral na natutunan ko sa lahat ng ito? Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa mga nagmalit sa iyo. Ang tunay na aral ay ito, ang mga taong nagmamalit sa iyo ay ginagawa iyon dahil sa kanilang limitasyon, hindi sa iyo. Si Prof. Reyes ay hindi masama. Siya ay isang taong nag-aral din mula sa kanyang sariling karanasan, na nag-aral din mula sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang paniniwalang ang tagumpay ay para lamang sa mga may pera at koneksyon ay hindi nanggaling sa kasamaan, kundi sa isang sistema na matagal na niyang pinaniniwalaan. Ang dawain ko ay hindi ang baguhin ang kanyang isip. Ang dawain ko ay patunayan sa aking sarili na ang kanyang paniniwala ay mali. At ginawa ko iyon hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo, kundi sa pamamagitan ng pagkilos. Ang katahimikan ay hindi palaging kahinaan. Minsan, ang katahimikan ay ang pinakamakapangyarihang estratehiya. Ang pagpapanggap na walang alam ay hindi kasinungalingan kapag ginawa mo ito para protektahan ang iyong sarili habang ikaw ay lumalago. Dahil may mga oras na ang pinakamatalino mong gagawin ay huwag ipakita ang iyong mga kuko hanggang hindi pa darating ang tamang sandali. Ngunit ito ang mas malalim na aral, huwag hayaan ang galit na maging pundasyon ng iyong tagumpay. Ang galit ay magandang gasolina sa simula, ngunit nakakalason ito kung ito ang pinakamalalim na dahilan ng iyong pagsisikap. Ang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng galit ay magiging baluktot. Ang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng layunin, ng pagmamahal sa iyong gawa, at ng tunay na pagnanais na makatulong, iyon ang mananatili. Noong mga unang taon pagkatapos ng kolehiyo, nagtanong ako sa aking sarili ng maraming beses, bakit ko ginagawa ito? Kung ang sagot ko ay para patunayan sa prof ko na mali siya, napagtanto ko na iyon ay isang mahina at mabilis na maubos na dahilan. Ngunit nang naging malinaw sa akin na ginagawa ko ito para sa mga magsasaka sa aming probinsya, para sa aking mga magulang na nagsakripisyo ng malaki para sa akin, para sa bawat estudyanteng tulad ko na nadinig ang mga salitang, hindi mo kaya, nagkaroon ng bagong lakas ang aking layunin. Iyon ang pagkakaiba na tagumpay na nagtatagal at tagumpay na mabilis na nalalanta. At ngayon, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na direkta sa puso, kung mayroon kang isang Prof. Reyes sa iyong buhay, isang taong nagsabing hindi mo kaya, na ang iyong background ay hindi sapat, na ang iyong pangarap ay malayo sa katotohanan, gusto ko na alam mo ito. Ang kanilang mga salita ay tungkol sa kanila, hindi sa iyo. Hindi mo kailangan ng kanilang pahintulot para lumago. Hindi mo kailangan ng kanilang pagkilala para magsimula. Hindi mo kailangan ng kanilang pagrespeto para maging respectable. Kailangan mo lamang ng 3 bagay. Ang lakas ng loob na magsimula, ang pesensya na mag-antay ng tamang sandali, at ang karunungang piliin ang tamang dahilan para sa iyong pagsisikap. Nagtanong ka na ba kung bakit ang mga taong lumaki ng mahirap ay kadalasang mas matatag kapag dumating ang mga hamon sa negosyo? Hindi dahil mas malusog sila o mas matalino, kundi dahil sanay na sila sa pagiging wala. Sanay na sila sa pagharap sa mga sandaling pakiramdam mo ay imposible ang lahat. Ang hirap ay hindi lamang isang hadlang, ito rin ay isang guro. Ang aking mga natutunan sa boarding house na malit at mainit, sa mga gabi na wala akong enough pera para kumain ng maayos, sa mga oras na nag-isip ako kung may saysay pa ba ang lahat, iyon ang mga aral na hindi mabibili sa alinmang silid-aralan. At iyon ang nagpahintulot sa aking lumago sa isang paraan na hindi inasahan ng lahat na nagmalit sa akin. Hindi ko rin kailanman nakalimutan ang aking mga magulang sa buong prosesong ito. Ang aking ina na nagbenta ng kanyang mga alahas, ang aking ama na nagtrabaho ng double para sa aking pag-aaral. Isa sa mga unang bagay na ginawa ko nang sumulpot na ang aking kita ay ang ibigay sa kanila ang kanilang alahas. Binili ko ulit ang mga brintas at mga singsing na ibinenta ng aking ina. Hindi mo mabibili ang lahat ng bagay ng pera, ngunit may mga bagay na makukuha mo pabalik kung sapat ang iyong determinasyon. Gayon ay nasa punto na ako kung saan ang mga taong dating hindi man lang makapaniwalang magtatagumpay ako ay nagtatanong na kung paano ko ginawa ang lahat. At ang aking sagot palagi ay pareho, sinimulan ko sa isang hakbang. Pagkatapos isa pang hakbang. At isa pa. Nang walang kalidad na ibang tao ang magiging simula ng iyong kwento, ang tanging paraan ay ang lumakad sa iyong sariling bilis, sa iyong sariling direksyon, na may malinaw na alam kung bakit ka lumalakad. Bago matapos ang kwentong ito, may isang bagay pa akong nais sabihin na halos hindi ko tinanggap sa simula. Ilang buwan pagkatapos ng aming pagkikita sa aking opisina, nakatanggap ako na email mula kay Prof. Reyes. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi ito tungkol sa partnership. Ito ay isang personal na mensahe na sinasabing ginagamit niya ang aming kwento bilang isang case study sa kanyang class ngayon.
Sinasabi niyang tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante na huwag husgahan ang potensyal na isang tao batay sa kanilang pinagmulan. Nagbago ba siya talaga? Ewan ko. Ngunit ang alam ko ay ito, kung ang aking kwento ay nakapagpabago ng isang paraan ng pag-isip ng isang guro, at kung ang pagbabagong iyon ay nakatulong sa isang estudyanteng katulad ko noon, hindi ito masama. Sa katunayan, ito ay mas mabuting resulta kaysa sa anumang paghihiganti na maaring naisip ko noon. Iyan ang pinakamalalim na panalo na hindi mo makikita sa anumang opisyal na sukatan ng tagumpay. Ito ang kwento ng pagpapanggap na walang pinag-aralan upang matuto ng higit pa sa lahat. Ito ang kwento ng katahimikan na mas menggay kaysa sa anumang sigaw. Ito ang kwento ng pagiging na hindi ko hiningi, na dumaiting dahil sa libu-libong araw ng walang tulog na pagsisikap, ng pagkabigo na ginawang gabay, at ng layunin na mas malaki kaysa sa aking sarili. At ngayon, kung nandito ka at naririnig mo ang mga salitang hindi mo kaya, gusto ko na marinig mo ang aking boses sa iyong dibdib na nagsasabi, subukan mo. Huwag sasabihin sa kanila ang iyong plano. Huwag hahanap ng kanilang pahintulot. Trabaho ka lang ng walang ingay, matuto ng malalim, at hintayin ang tamang sandali. Dahil sa tamang sandali, walang masasabi ang mga nagmalit sa iyo. Ang iyong mga resulta ang magsasalita para sa iyo. At ang katahimikan ng iyong tagumpay ay magiging louder kaysa sa lahat ng salitang ginamit nila para sirain ang iyong pangarap. Ito na ang huli, at ito ang bagay na siguro hindi mo inaasahan. Makalipas ang lahat ng ito, ang pinakamalaking laban na aking nilabanan ay hindi laban kay Prof. Reyes. Hindi laban sa kanyang kumpanya. Hindi laban sa mga nagmalit sa akin. Ang pinakamalalim na laban ay laban sa bersyon na aking sarili na naniniwala sa kanila. Ang bersyon na aking sarili na, sa mga gabi ng pagod at pag-alala, ay nagtatanong kung tama ba sila. At ang araw na pinakanagdiwang ako ay hindi ang araw na naging siya ko. Hindi ang araw na nadagdagan ang aming mga magsasaka sa 2,000. Ang araw na nagdiwang ako ng tunay ay ang araw na hindi ko na narinig ang boses ng pagdududa sa aking sarili. Iyon ang tunay na tagumpay na hindi mo makikita sa anumang press release o award ceremony. Iyon ang tagumpay na nangyayari sa loob, sa tahimik na sandali, nang masabi mo sa iyong sarili, ginawa ko ito. Ginawa ko ito kahit sinabi nilang hindi ko kaya. At kung nagawa ko ito, ikaw rin ay makakagawa. Kung ang kwentong ito ay nakatulong sa iyo kahit sa kaunti, kung naramdaman mo ang kahit isang bahagi ng iyong sarili sa aking kwento, nais kitang hilingin na isang bagay, isubscribe sa channel na ito. I-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na video. At kung naisip mo na may kilala kang taong kailangan marinig ang mensaheng ito, ibahagi mo sa kanila ang video na ito. Dahil ang susunod na kwento na aking ibabahagi, mas nakakabitin pa kaysa rito. Pag-usapan natin ang eksaktong mga hakbang na ginawa ko sa unang 6 na buwan na aking negosyo. Ang mga pagkakamali na halos sinanay ang lahat, at ang isang desisyon na ginawa ko sa ika-4 na linggo na nagbago ng lahat. Ang bagay na iyon, hindi mo mahahanap iyon sa alinmang business school. At sigurado akong kapag narinig mo ito, mababago ang paraan mo ng pag-isip tungkol sa kung paano talaga gumagana ang pagtatayo ng negosyo mula sa wala. Kita-kita sa susunod na video. At huwag kalimutang mag-click sa video na ito. Ang bawat like ay tumutulong para mas maraming tao ang marinig ang kwentong ito. Salamat sa inyong oras at higit sa lahat, salamat sa inyong tiwala.